Tinutukan naman ng Committee on Senior Citizens ang mga panukalang batas na magpapabuti sa kapakanan ng mga nakatatanda. Kabilang riyan ang pagtatatag ng nursing homes, proteksyon sa online fraud at pagpapalawak ng mga benepisyo. Nasa linya ng telepono si Carms Maglayuan para sa 13 sa tanghali. Carms? Tama ka riyan, Greg. Malawak ang naging talakayan sa katatapos lang na pagdinig ng Committee on Senior Citizens ngayong araw. Matapos busisiin ng iba-ibang panukala na nakatuon sa proteksyon at kapakanan ng mga nakatatanda. The laws we craft today will help shape a future where senior citizens are not marginalized or forgotten. We must give birth to future generation where our Filipino lolos and lolas are respected, protected, and empowered. Bago buksan ang talakayan, binigyang diin ni Committee Chairperson Milagros Aquino Magsaysay ang kahalagahan ng mga panukalang nagpapalakas sa karapatan at kapakanan ng mga senior citizens. Karamihan sa mga panukala ay tumututok sa pagpapalawak ng proteksyon, benepisyo at serbisyo para sa mga nakatatanda. Kabilang dito ang mas mahigpit na mga hakbang laban sa panlilinlang at pang-aabuso, kasama ang mas malawak na information drive upang maiwasan ang fraud na tumutukoy sa mga senior citizens. Nagpasa rin ng position paper ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center bilang suporta sa mga panukala. Ngunit iminungkahi nito na mas maipaloob sa kanilang core mandate ang cybercrime prevention at digital fraud monitoring. May mga panukala rin na nakatuon sa pagtatatag ng senior citizen centers sa bawat lungsod at bayan, kasama ang mga nursing home at care facilities para sa mga abandonado o walang tahanang matatanda. Through these initiatives, we seek to institutionalize programs that provide not only shelter and health care, but also dignity, companionship, security, and humane living conditions for our elderly population. Sinusulong din ng mas mataas na discount at mas pinalawak na VAT exemptions para sa mga pangunahing gastusin tulad ng kuryente, tubig at gamot. Ilan pa sa mga panukala ang pagpapalawig ng libreng parking privileges para sa senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Kasama rin ang pag-amyenda sa Expanded Senior Citizens Act para palawakin ng 20% discount sa mas maraming produkto at serbisyo, kabilang ang mga bitamina at resetang gamot. Greg, sa dami nga ng mga panukalang tinalakay kanina, isa ang layunin ng komite, ang mas ligtas, mas maginhawa at mas marangal na pamumuhay para sa mga senior citizens bilang pagkilala sa kanilang ambag sa lipunan.